So, yan, dito na siya. Buting dito, hindi pa siya naka-live. Kaya, okay. Hindi pa siya dito. So, dito na yung bibig mo. Kaya dapat, tutunan tayo bago dito. Pero po, sa Hindi naman po tayo. Pero, na,
Okay, for the Kapitan mo na sila ulit sa
Lalapit po si Mrs. sa inyo. Kukunin po yung order niyo mamaya. Kasi po, family day po ngayon dito eh. Pagkatapos po dito, lilipat po tayo dun sa kabila. Meron po kasi ditong pakain pagkatapos po. Pero wala pong lamay. Pakain lang po. Lagi pong may pakain dito pagkatapos po ng service. Pili po kayo. Nagpatay din po ako ng barangay tunnel kahapon.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na po na to ay family day ng church na ito. Ibig sabihin, in-invite po talaga namin yung family natin dahil di ba sa February 14 po ay Valentine's Day na. Kaya pagkatapos po ng pananambahan natin dito, lilipat tayo dun sa kabilang lugar, yung Satchon. Doon po tayo kakain mamaya. Wala na po kasi ako mapakain sa inyo kundi pizza tapos ano sila? Palabok, tapos pizza, tapos palabok. Anyways po, mamaya mag-enjoy tayo dun sa kabila para dun po tayo mamaya mag-fellowship mamaya pagkatapos po ng pananambahan natin today. Sige po, pwede ba tayo magsitayo yung lahat at welcome natin yung mga kasama natin. Tignan nyo naman yung katabi nyo kung bago ba yung mukha. Yan. Okay. Pwede bang pakitanong yung nasa kanan nyo, bakit ngayon ka lang? Tanong nyo naman yung nasa kaliwa mo, kay tagal na kitang hinintay. Hindi pantay ang bangka. Ano? Nandito po
yung family ko, nandiyan po yung mother ko, siya, tita ko po, tapos yung kanyang mga kaibigan, kaamiga. Ito naman po yung mga taga Bagong Bayan po. So, pangulang. Pango lang. Hindi. Ako lang pango. Sige. Pwede ba tayo magkamayan lahat? Isang masaya dyan, kuya. Sige po, alis po tayo dyan sa ating kinaupuan and then kamayan natin yung isa't isa. Mabagal talaga. Ito po ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Ako po si Pastor Owen. Magpapakilala po muna ako sa mga bagong kakilala. At ako po ay 13 years na pastor. Pero 13 years po ako sa Metodista. Tapos po tumalon po ako. At gumawa po ng sariling simbahan. Tayo po magsimula na sa ating pananambahan sa isang awitin po. Let's sing How Great is Our God. Sabayan niyo lang po akong kumanta kung alam niyo po yung kanta. Kung hindi naman po, sumabay pa rin po kayo. Subukan niyo pa rin sumabay. Mabagal lang po ito, mabagal lang. Ramdamin natin ang presensya ng ating Panginoon. The splendor of a king, clad in majesty. Let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning and the end. The gathered three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! How
how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Name above all names. You're the name above all names, worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Minsan pa. You're the name above all names, worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Come on, church. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. For the last time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos, sa hapon na ito. Ikaw ang Panginoon, nagbigay sa amin ng panibagong araw upang ikaw ay aming sambahin. Kasama ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy mo sana kaming tignan. Patuloy mo sana kaming samahan. Hawakan ang aming mga kamay. At papatuloy ka namin, O Diyos, na mapapurihan sa aming mga buhay. Ang awit nito, O Diyos, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. You gave it all for me. My soul is my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see your love that rescued me? And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me.
Lord, there is just one thing that I will sing. Come on, church. And this is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see, and this is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Come on, church, once more. And this is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire just to be with you, just to be with you, Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, and now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Once more, come on, let's sing. It's to be with you, and this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, and now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, at
pinapasalamatan, dinadakila sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin, Panginoon, na lahat ng meron kami. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri, ang aming pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede na po kayo makaupo. Muli, welcome po sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat. Welcome din sa ating mga kasama sa ating Facebook Live. Hindi ko alam kung sino-sino sila, Mami. Nakikita mo ba sila? Welcome po. Ang Crossing Frontiers Christian Ministries po ay meron kaming Facebook Live. Doon niyo po din makikita yung aming mga worship services na ginagawa. Meron din po kaming website, cfcm.church. Yung pong mga nagdaan naming mga worship services nandun po. So kung kami ay 4 years na, yung pong mga sermon ng 4 years nandun na. Biro niyo po, pag matanda na ako, makikita ko pa yung mukha ko nung bata ako. Hanggang mawala na ako sa mundong ito, nandun pa din ako. Yan, yun po yung adhikain. Kasi masarap kasi na mayroon tayong nagagawa para sa Panginoon. Nagagalak po ako na nandito po kayo ngayon. At pwede ba natin tawagin yung mga bata para may pag-pray? Sige, yung matanda na lang. Sige, yung mga bata. Joke lang po, yung mga bata po. Sige, okay lang. Sky, maupo ka na, hindi ka na bata. Sige. Samahan niyo po ako ipag-pray yung mga batang ito. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay na iyong pinagkaloob sa kanila. O Diyos, maging kalagayahan ang buhay ng mga batang ito sa kanilang mga magulang. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay ng aming mga anak. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sila iyong ipinagkatiwala sa amin upang sila'y aming alagaan. Nawa, Diyos, patuloy mong pagpalain ng kanilang mga magulang upang patuloy nilang maingatan, maalagaan ang mga anak nila, Panginoon, ang mga batang ito. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. You know. Sige, ngayon papanalangin natin si Sky, solo lang. Joke lang po. Okay. So muli, ang araw na ito ay Family Day ng CFCM, po. At pagkatapos po ng ating pananambahan, supposedly meron tayong life circle, pero ngayon wala muna. Doon po tayo mag-fellowship sa kabila. At so pagkatapos po nito nun, so mga bandang 4:15, lilipat po tayo doon. So enjoy natin yung araw na ito na kasama yung mga mahal natin sa buhay. Sige po, pwede po ba tayo magsita yung lahat para basahin natin? Basahin natin. Ayun. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Amen. Yan po yung ating matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 10, talatang 23. Maaari na po kayo makaupo. Ang title ng message natin for today is The Joy of Knowing Christ. Sabihin nyo nga po, The Joy of Knowing Christ. Meron daw pong kaligayahan na makilala mo si Jesus, yung Kristo, yung ating Panginoon.
Nung panahon na binasa natin ito, sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, no? Sabi niya doon, nang walang ibang nakakarinig, parang sikreto lang. Parang sinabi doon, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Ngunit sa buhay natin ngayon, hindi na ito sikreto. Yung lahat ng mga bagay na meron kayo ay maaring sign ng pagpapala sa inyo ng Diyos. Like buhay nyo, yung mga anak nyo, mga kapatid nyo. Yung kumain kayo ng 3 beses maghapon ay pagpapala. Dahil again, lagi nyo maiisip na pag sinabi nyong pagpapala yan, lagi nating isipin na hindi lahat ng mga tao ay na meron kayo ay meron din sila. But it doesn't mean na hindi sila mahal ng Diyos. Pero, yung matuto kang magpasalamat sa kung ano ang meron ka, yun yung mahalaga. Dahil pag natuto kang magpasalamat kung ano yung meron ka, kinikilala mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng bagay na meron ka. Halimbawa, ang ulam ni Nanay Mercy ay papaitan. Makain ka ba nun? Hindi. Crispy pata. Ayan, puro papunta kay Lord, no? Okay. Crispy pata. Si ate ay, ano pangalan ni ate? Ulam may tuyo. Well, yung iba sasabihin, ang sarap ng crispy pata. Pero pag kumain ka ng tuyo at isang tasang kanin at kumain ka ng crispy pata at isang tasang kanin, parehas na naman kayo mabubusog. At ang ending nun, pag sumakit ang tiyan nyo, hindi nyo naman alam kung sino mas alam nyo na. Pero meron pa rin. No? Meron ka pa rin maaamoy. Huwag nyo nang pagkumparahin na baka subukan nyo na magkatabi kayo tapos ano amoy na sa'yo? Huwag nang ganon. Ang gusto ko lang sabihin dito ay kung ano ang meron tayo, dapat ay marunong tayo magpasalamat. Dahil bahagi yon ng pagkilala mo sa Diyos na nagbigay sa iyo ng bagay na meron ka. Lagi ko nga pong sinasabi na wala namang permanente sa mundong ito. At nandyan yung nanay ko dahil patunay ang nanay ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandyan pa yung nanay ko. Nandyan pa yung tatay ko. Dahil lahat tayo ay lilisan sa mundong ito. Sinabi ko nga kanina, kahit wala na ako sa mundong ito, nandun pa yung sermon na mga nagawa ko before. So ibig sabihin, lahat tayo ay lilisan, lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Pero yung mga bagay na naranasan mo habang nandito ka pa sa mundo, dapat ipagpasalamat mo yon. Dahil yung mga bagay na yon na naranasan mo, special yon na ibinahagi sa iyo ng Panginoon. Siguro yung mga bagay na meron ka at naranasan mo, hindi yan naranasan ng iba. Marahil may kasama doon yung mga pagsubok na meron ka. Yung mga pagsubok na meron ka, hindi yan naranasan ng iba. Pero kung paano mo nalampasan yung pagsubok na meron ka o nagkaroon ka, bahagi yon ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Iba-iba tayo ng pagharap sa problema. Iba-iba yung problema natin at iba-iba tayo ng pagharap dito. So doon natin makikita na kung kilala mo ang Diyos at kinikilala mo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagtulong, ang kanyang pag-agapay, ang kanyang paghawak sa iyong mga kamay sa mga pagkakataon na nahihirapan ka, makakatagpo ka ng ligaya. Dahil nakakaranas ka man ng hirap, alam mo na ang Diyos ay nakatingin sa iyo at alam mo na tutulungan ka ng Panginoon sa mga pagsubok na meron ka. And that is joy. Yung hagapakpak, yung malakas na pagtawa. Yung halakhak ng mayaman at ang halakhak ng hindi masyadong mayaman, parehas lang yun. Minsan nga, mas malakas pa yung tunog ng halakhak ng hindi masyadong mayaman sa halakhak ng mayaman. Dahil minsan yung mga mayaman, Kasi syempre, social, diba? Minsan ayaw nilang ibuka masyado yung kanilang mga bibig, baka bumagsak yung pustiso. Ang daming tinamaan dito. Pero yung mga hindi masyado mayaman, walang pakialam. Kahit natanggal dito, may bungi. Walang pakialam yan. Minsan nga, nalalaglag pa, pupulutin yan, sasalpak din yan. Walang pakialam dahil yung ligaya na nararamdaman ng hindi masyadong mayaman, ganun din ang nararamdaman ng iba.
At doon makilala natin, nandun ang Diyos, doon sa saya na nararamdaman ng iba at saya na nararamdaman ng iba. Lahat tayo ay laging tinutulungan ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan. So, pansinin natin yung mga ilang puntos na nais kong dalhin sa araw na ito. Knowing Christ, fear is banished. Pag daw kilala mo ang ating Panginoon, yung takot nawawala. Tinatanggal ng ating Panginoon. Di ba, yung problema, pag ikaw ay may problema, natatakot ka. O, bilang sample ng problema, nanay. No, Judith. Alam mo si Judith, di ba? Pag parating na si Judith, nangangatog na yung mga magulang. Anong gagawin ko? Wala akong pambayad ng meral ko. Andiyan na si Judith eh. Di ba? Yun yung resulta ng takot. O yung problema ay naghahatid sa atin ng takot. Pero daw pag kilala mo ang Diyos, tinatanggal niya yung takot. Tinatanggal niya yung takot at pinahuhupa niya yung nararamdaman mo. Kasi tandaan nyo pag natatakot tayo, hindi ka makapag-isip ng mabuti. Tama, mali? Pag ikaw ay natatakot, hindi mo maisip kung ano yung susunod mong gagawin. Minsan nga sa sobrang takot mo, naiisip mo, Bombay. Imekos-mekos na yan. Dahil gusto mo kagad na maibsan yung pangamba mo, gusto mo kagad na masolusyonan si Judith, gusto mo kagad mawala yung problema mo, ang immediate solution mo ay si Bombay. Diba? Dahil ayaw mo nang natatakot. But kung kilala mo ang Diyos, na kayang magtanggal ng takot na meron ka, at ito ay mangibabaw sa buhay mo yung pananampalataya, kaya niyang tanggalin yung takot na meron ka. God aids us in confronting our challenges. Tutulungan tayo ng ating Panginoon para harapin yung mga problema. No? Tutulungan ka ng Panginoon para harapin yung problema. Hindi sinabi na tutulungan ka ng ating Panginoon para tanggalin yung problema. Tutulungan ka ng Panginoon para kayong dalawa, harapin nyo yung problema. Nang sa ganon, meron kang natututunan dun sa mga problema na napagtatagumpayan mo. Hindi yung, Lord, may problema, ikaw na bahala dyan. Lord, problema na naman, ikaw na bahala dyan. Lord, hindi. God will help you to face your challenges sa buhay mo. Kaya nga, habang ikaw ay tumatanda, habang ikaw ay nagkakaedad, pag naaalala mo yung mga problema na meron ka, at kung meron tao na lalapit sa iyo with the same problem, alam mo kung ano yung dapat mong sabihin sa kanya. Kasi minsan mo na naharap yung problema na meron ka na napagtagumpayan mo. God aids us in confronting our challenges. Kung kilala mo ang ating Panginoon, kasama mo siya sa pagharap sa mga problema. Sinabi ba na Bombay aids us in confronting challenges? Yung kapitbahay mo na nagpa 5-6, ang kasama mo pagharap sa mga problema? Hindi. Ang Diyos ang kasama mo sa pagharap sa problema. Next. We can sense that we are not fighting our battles alone. Pag daw kilala mo ang ating Panginoon, ramdam mo na hindi ka nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo. Siguro kung magkukumparahan tayo ng problema, marami tayong masasambit na problema. Lalo na siguro yung mga mas may edad sa atin, like nanay ko. Sino po ba pinakamay edad sa inyo? Nagturo ka pa talaga. O, yun naman isa, tinuro naman yung Ayan. So, habang ikaw ay nagkakaedad, kaya mong sabihin na marami ka nang napagdaanan. At kung kilala mo ang ating Panginoon, yung fight na meron ka, alam mo na hindi ka nag-iisa. Ang sarap kaya ng maramdaman mo na meron kang kasama. Kaya nga 'di ba, ng mga dalagat binata kayo, gusto nyo na may jowa, gusto mo na may asawa, kasi gusto mo na pagtanda mo,
meron kang makasama. Kaso yung iba, gusto mas maraming kasama. Hindi po, joke lang. Yung iba, maraming sinasama. But, ang sarap lang na sa sarili mo na alam mo sa buhay mo na sa lahat ng iyong mga pinagdaanan, hindi ka nag-isa dahil ng Diyos. Nakakalungkot lang minsan mga kapatid na gusto kang samahan ng Panginoon. Ikaw lang yung may ayaw na magpasama. Alam niyo po yan? Minsan gusto kang samahan ng Diyos sa mga problema na meron ka, pero ikaw, inilalayo mo ang Panginoon sa buhay mo. Sa paanong paraan? Minsan kasi mas sinusunod mo lang yung sarili mo. Hindi, kaya ko to. Ako lang mag-isa, okay na. Minsan, gusto mong itest yung lakas na meron ka para sabihin mo na nagabi ko yung problema ko nang ako lang mag-isa. At ulit-ulitin ko mga kapatid, ang lakas ng tao ay nauubos. Ang lakas ng tao ay may hangganan. Kaya naman, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon sa mga bagay na pinagdadaan. At hindi naman pinagdadamot ng Diyos na tayo ay Kanyang tulungan. Ang kailangan lang natin gawin is i-acknowledge. I-acknowledge natin, Panginoon, alam kong nandyan ka. Sa mga panahon na ito, kailangan kita. Pwede po ba? Tulungan niyo po ako. Number 3, with Him by our side, victory is assured. Pag daw kasama natin ang ating Panginoon, mapagtatagumpayan natin yung problema o mga pagsubok na meron tayo. Minsan, isipin nyo, bakit naman pastor yung iba, no? Nagkakasakit, no? Malalang sakit, ba't naman pastor namamatay? Problema yon. Lagi nating isipin mga kapatid na at the end of the day, alam ng Diyos kung ano ang hangganan natin. May mga tao na meron akong boss na nagkaroon ng cancer. No. Tiga Singapore. Siya po yung tumutulong sa amin dito sa church na to. Nung nagka-cancer siya, nag-meeting kami. Umiiyak siya. Ako din, umiiyak. Kasi bukod sa magkatrabaho kami, alam ko na gusto niya pa niyang manatili sa mundong ito. So, naoperahan siya, nag-chemo, tapos nag-radiation. Alam niyo ba, pagkatapos ng proseso na yon, nagpa-check up siya, meron pa rin nakitang cells na may cancer. Sabi ko, grabe naman yung pinagdadaanan niyo po. Pero syempre, English yun. Grabe naman yung pinagdadaanan niya. Alam niyo po ginawa, nagpa-opera na siya. Pinatanggal niya na yung kanyang harap para mawala na yan. And minsan pinag-usapan namin na habang pinoprolong pa o pinapahaba pa ng Diyos ang buhay mo, ibig sabihin, hindi pa siya tapos sa mga plano niya sa'yo. Habang biruin niyo po yun, no? Nagka-cancer siya, nag-chemotherapy, nawala ang buhok, nagpa-radiation, tapos pagkatapos ng lahat ng proseso, iniisip niya na cancer-free na siya, may nakita pang cancer sa kanya. Inoperahan pa siya ulit. At nag-take pa siya ng gamot na sobrang mahal para lang siya mawala ng cancer. Kaya sabi ko sa kanya, ibig sabihin niyan, hindi pa tapos ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. So kahit sabihin man natin na kung ikaw ay magkaroon ng malubhang karamdaman at kinuha ng Diyos ang buhay mo nang dahil sa karamdaman na yon, ibig sabihin, tapos na yan. Yun na yun. Pero kung hindi pa niya kinuha ang buhay mo sa kabila ng matinding karamdaman, sa kabila ng mga matinding pagsubok na pinagdaanan mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May magagawa ka pa. Kaya nakakalungkot ang isipin na yung ibang mga tao, inaaksaya yung buhay. Inaaksaya yung buhay. Inom ng inom, sigarilyo ng sigarilyo, lasing ng lasing, drugs ng drugs. Pero ang daming mga tao na nagmamakaawa na pahabain pa yung buhay nila sa ospital. Nasa ICU, ang mahal ng binabayaran para lang mabuhay pa ng mas mahaba. Pero may mga tao na
sinasayang yung buhay na meron sila. Nakikipag-away kung sino-sino na lang. Makikipagsuntukan sa mga taong wala namang ginagawang masama sa kanila. Para bang ang lahat ng tao sa nakapaligid sa kanila ay kaaway nila para lamang sabihin na mas matapang sila kaysa sa iba. So habang pinahaba pa ng Diyos ang buhay mo, kapatid, ibig sabihin hindi pa siya tapos sa'yo. Meron pa siyang nais ipagawa sa atin lahat. Kaya yung bawat araw, pag natulog ka at namulat muli ang iyong mga mata, ibig sabihin buhay ka pa, alamin mo, kausapin mo ang ating Panginoon. Panginoon, ano po yung gusto mong ipagawa sa akin sa araw na ito? Hindi yung paggising mo pa lang, alamin mo kung sino ba yung mga nag-like sa picture na pinost mo sa Facebook. O kaya paggising mo, lalabas ka ng bahay nang hindi ka pa nagtututbrush, hindi ka pa naghihilamos, tatanungin mo yung mga dumadaan, ano ba ang bago? Ano ang nangyayari sa barangay Santa Ana? Sino ang mga nasa TV Patrol ng mga panahon na to? Alam mo yung hindi ka pa naman lang naghihilamos at may muta ka pa, ang gusto mo na kagad alamin ay ang mga bago. Ano ang tumama sa bago? Tama, mali. Hindi mo man lang alamin sa Panginoon. Panginoon, binigyan mo ako ng panibagong buhay. Ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin sa araw na ito? Baka naman kasi gusto ng Diyos, no, na may mai-bless kang tao sa araw na ito. Pero dahil mas inuuna mo yung mga bagong balita, gusto mo kasi ikaw yung reyna ng mga marites. Ano yung pag nagturuan kung kanino yung galing ang balita, ikaw lang ang tuturo? Kanino mo narinig yan? Sino may sabi sa'yo? Talaga? Imbis na sayangin natin yung buhay na meron tayo para lamang alamin yung mga bagay na wala namang katuturan, pagising mo sa umaga, manalangin ka muna, tanungin mo ang Diyos kung ano ang nais ipagawa sa'yo ng ating Panginoon. Pangalawang punto, knowing Christ, our hope is revitalized. Pag daw kilala natin ang ating Panginoon, yung pag-asa natin ay nandoroon. Tignan mo nga po yung katabi niyo kung mukhang may pag-asa. Alam niyo po, nung ako ay elementary, tingin ko wala na akong pag-asa na eh. Dahil grade 6 ako. Grade 6 po ako habang nagkaklase sila. Ako po ay tahimik lang. Natutulog sa likod na eh. At nung ako ay high school, ay ang nanay ko ay laging guest of honor sa Assumpta. Laging pinapatawag. Napatawag ba kayo? Hindi. Principal. Feeling ko nung bata ako wala na akong pag-asa. Ba't hindi eh? Again, habang may buhay, may, di ba? Habang may balita, may chismosa. With Christ, our hope is alive, revitalized. While human power has its limits, kanina binanggit ko na to, God's power, no bounds. Ibig sabihin, yun daw kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang limitasyon. Di ba? Kumukuha tayo ng pag-asa dun sa mga bagay na kaya lamang natin gawin. Kaya nga pag sinabi mo na hanggang dito na lamang ako, hindi ko na kaya, wala na akong pag-asa. Kasi naka-base yung pag-asa na sinasabi mo based dun sa kaya mo lang gawin. Hindi mo i-base ang sarili mong pag-asa sa buhay ng iba. Sabihin mo, kamusta na? May pag-asa pa ba tayo? Tinatanong mo lang yung pag-asa na yan sa mga taong nililigawan mo. May pag-asa ba ako sa'yo? Minsan sagutin ka ng babae, wala ka ng pag-asa sa akin. Kasi ang kaya mo nang bilhin, fishball. Mas gusto kong kasama yung hindi bumibili ng fishball. So yung pag-asa ay base dun sa kakayanan lamang ng tao.
Pero dahil yung kakayanan ng tao ay limitado, so pag na-meet mo na yung limit ng isang tao, dun mo na masasabi na hanggang dun ka na lang. Pero pag kilala mo ang ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon ay hindi limitado, marami siyang kayang gawin, ibig sabihin yung hindi nating mga kaya ay pwede tayong tulungan ng ating Panginoon para ma-extend pa yung kaya natin. Paano mangyayari yung pastor kung hanggang dun na lamang yung kaya kong gawin? Yes, yung kaya natin gawin ay hanggang dun na lamang, pero maaring humipo ang Diyos ng ibang tao upang ikaw ay tulungan at yung mga hindi mo kayang gawin ay magawa mo pa rin dahil sa tulong ng iba o dahil sa tulong ng ating Panginoon. Tindihan niyo po? Kahit ikaw ay limitado lamang, pero dahil sa tulong ng ating Panginoon, nagagawa mo pa rin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin dahil tinulungan ka ng Diyos. Pangalawa, when survival seems impossible, God opens up a more promising path to us. No, pag daw ikaw ay nasa isang posisyon na hindi mo na alam kung saan ka pupunta, meron daw sinasuggest ang ating Panginoon, anak, dito ka kasi dumaan. Minsan kasi kung saan tayo nagpupunta, hindi na natin nakikita kung saan ba talaga gusto ng Diyos tayo pumunta. Minsan kasi ang mukhang magandang pumunta doon, mukhang maayos yung lugar, sementado yung lugar, parang mas masarap dumaan doon, so doon ka dadaan. O parang mas gusto ko doon, mukhang mas malamig doon ka pupunta. Hindi mo na tuloy naririnig, anak, dito kita pinapupunta kung saan ka nagpupunta. Tindihan niyo po. Minsan masyado kang aligaga, masyado kang nagugulumihanan sa paligid niyo. Alam niyo nagugulumihanan? Gulong-gulo ka sa mga bagay na nakikita mo at tuloy hindi mo na napapansin kung saan ba talaga, kung ano ba talaga yung nais ng Diyos na daanan mo sa buhay mo. At ang sabi dito, pag hindi mo na alam kung saan ka pupunta, nagbubukas ang Diyos ng daan para sa iyo. Anak, kanina pa kita tinatawag, hindi ka nakikinig. Ang ingay-ingay mo kasi. Ito daan talaga para sa iyo. Dito ka dumaan. Ito yung tamang daan. Hindi ito yung dating daan. Pangatlo, God, giving up our struggle is not the same as entrusting everything to God. Di ba? Pag hindi na natin kaya, give up na tayo. Sino ito yung nakaranas na hindi ko na talaga kaya, give up na tayo? Ay, si Miyake. Sino pa? Mostly yung mga nag-aaral, minsan pagka kinumpara mo, parang ang OA ng mga nag-aaral. Sa tingin niyo, nung nag-aaral kami, hindi mahirap para kayo give up kagad. Diba? Yung iba, ang hirap-hirap. Parang ganti-ganti lang ako. Nanay, ayoko na mag-aaral. Sino ba naman kasi yung teacher ko? Ba't pinanganak pa yan? Pero kung pwede lang patirin yung teacher na yan para di na magklase yan, di papatirin ko yan eh. Diba? Sino ba nagpauso ng math? Baka pwede Filipino na lang. Ba't kasi may science pa? Sino ba baka kabisaduhin ko ba yung element? Ano yung element ng salt? Wala? Sodium, di ba? Pwede ba, Nanang Marita, pabili nga po ng sodium. Ano element ng gold? Ano ba? AU. Pupunta ka sa Cebuana Lulier. Magsasanla po ako ng AU. Water. H2O. Pupunta ka ng 7-Eleven. Isa nga pong H2O. Ang social, di ba? Elements ang gamit. Ano pa? Suka. Di ba? Minsan, yung mga bagay na yun, sinasabi mo na give up ka na. Kasi hindi mo na kaya, hanggang doon na lang yung kaya mo. Pero mga kapatid, gusto lang sabihin dito, magkaiba yung sinasabi mo na surrender ka na dahil hindi mo na kaya,
dun sa pag-surrender mo sa Diyos. Iba yung surrender ka na bilang tao at sinusurrender mo sa Diyos ang lahat ng para sa'yo. Magkaiba po yan. Ibig sabihin, pagka sinurrender mo yung buhay mo sa ating Panginoon, inaalaw mo ang Diyos na manguna sa buhay mo. Magkaiba yung sumusurrender ka na dahil hindi mo na kaya. Magkaiba yung sumusurrender ka na hindi mo kaya doon sa pag-surrender mo sa Panginoon para siya na yung manguna sa buhay mo. Pag ang Diyos ang nanguna sa buhay mo, mawawalan ka ba ng pag-asa? Hindi. Pag ang Diyos na nanguna sa buhay mo, ibig sabihin, laging masaya. But again, dahil kahit may problema ka, nandiyan ang Diyos na tutulong sa'yo. Iba yung pag-surrender mo sa Diyos ng buhay mo kaysa pag-surrender mo ng buhay mo kasi hindi mo na kayang kabisuduhin yung element na pinapakabisado sa'yo. Yung surrender ka na dahil hindi mo na kayang solusyonan pa yung problema na meron ka. Lagi niyong tatandaan, hindi ikaw ang una na naka-experience ng problema mo ngayon. Tama? Doon nga sa amin sa Santa Ana, di ba? May tricycle dati. Ang problema mo ngayon, kagagawan mo kahapon. Yun, saksakan po ang tulin magmaneho nun. Yung tema na tricycle driver na yun na meron nakalagay doon sa tricycle niya na ang problema mo ngayon ay kagagawan mo kahapon. Siguro mauulit mo siya ng 100 beses bago ka makarating sa pupuntahan mo. Hindi po matulin. Mas gugustuhin mo na lang bumaba. Kateban, kamusta po kayo dyan? But again, totoo naman yun eh. Ang problema mo ngayon ay kagagawan mo kahapon. Minsan may mga problema tayo na sinisisi natin ng Diyos. Lord, ba't ako pa yung nagkaroon ng problema ng ganito? Pero hindi mo naisip, yung problema na meron ka, resulta yon ng mga nagawa mo, mga nagdaang buhay na meron ka. Tama ba, nanay? Pakisabi yan sa Leia. Di ba? May mga problema tayo sa buhay natin na tayo din naman ang may gawa. Tapos sasabihin mo, ayoko na, suko na ako, hanggang dito na lang ako, pero ikaw din naman ang gumawa. So pag suko ka na, ano dapat mong gawin? Surrender your life to God. Hayaan mo ng Panginoon na tumulong sa'yo. Total naman, ang laki ng problema mo sa buhay mo, di ba? Total naman, hindi mo kayang solusyonan yung sarili mo rin naman kagagawan, di ba? Subukan mo naman yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yung aral ka ng aral. Kaya ka pumapayat. Diba? Pero kung tutuusin, pwede namang i-manage yung time. Kung tutuusin, dahil nandito ka-guest ka ngayon. Kung tutuusin, minsan yung pag-aaral, iniisip natin, the more na nagko-consume tayo ng time sa pag-aaral, the more na tumatalino tayo at nagagawa natin na mas matuloy yung mga dapat natin gawin sa pag-aaral. At hindi nyo lang alam, yung pag-aaral na yan, tinuturuan din tayo na mag-manage ng time. Dahil, pag nagtrabaho ka na, hindi pa pwede na mag-stay ka sa opisina mo hanggang linggo para matapos mo yung mga trabaho mo. Ibig sabihin, kailangan mong matutunan na i-manage yung time mo para hindi ka magtrabaho ng linggo. Tama? Yung dahilan kung bakit ka napupuno, yung dahilan kung bakit ka napapagod, ikaw din yung may kagagawan. So bakit mo hindi ibigay ito sa ating Panginoon? Para bigyan ka niya ng karunungan, Panginoon. Ano po ba yung gagawin ko? Ang dami ko ng maling nagawa. Baka pwede po na ikaw na po ang tumulong sa akin. Pangatlo, we have something to anticipate. Ang sarap na, no? Kailan, sino may birthday dito ng February? Kapatid ko. March. Sino may birthday dito ng March? Ha? Nanay Luz? Ako. Tatay ko. Ayan, sige po, papuntahin niyo po dito. Pag birthday mo, di ba normal na nag-anticipate ka ng regalo? Baka naman, mga anak ko. Lalo na sa asawa ko.
Nanay, okay na. Ulam, pwede na sa akin. Di ba, pag birthday mo, nag-anticipate ka ng something na pwedeng ibigay sa'yo. Nag-anticipate ka lang naman. Ibig sabihin, umaasa ka. Umaasa kahit wala namang pag-asa. But knowing Christ, we have something to anticipate. Pag daw kilala mo ang ating Panginoon, no, laging meron siyang ibibigay na bago para sa'yo. Ano yan? G? Miracles occur every day. Let's eagerly await what God has in store for us each day. Yung araw-araw daw, gumagawa ng milagro ang Diyos sa buhay mo. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw, merong miracle ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo na ang buhay nyo ngayon ay milagro ng Diyos? Amen. Dahil hindi naman lahat ng tao na buhay kaninang umaga. Kaya yung buhay na meron ka ngayon, milagro yan ng Diyos. At araw-araw, merong milagro ang Diyos para sa atin. Minsan nagugulat tayo. Nanay, anong milagro na meron ang sarap ng ulam natin ngayon? Tatandaan ko yun, nanay, nung mga bata pa ako, di ba? Minsan masarap ang ulam. Alam niyo sabihin sa akin ng nanay ko, tumama ako. Hindi yun ang milagro sinasabi ko. Ang sinasabi ko, God has something new for us every day. Pangalawa, if we learn to look ahead with optimism, we can better appreciate God's kindness. Yung pag daw lagi tayong positibo araw-araw, makikita din natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sino dito yung laging positibo yung pagtanaw sa buhay araw-araw? Sino dito yung umaga pa lang, bad trip na? Alam mo yon, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung inis mo, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit mo, basta na lang gumising ka, ang agahan mo ay put! Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung galit na meron ka, pero alam mo yung kakagising mo pa lang, galit ka kagad. Ang masakit dito, bago ka matulog, galit ka pa din. Tapos tatanong mo sa akin, bakit ang pangit-pangit mo? Makakita ka ba naman ng tao na galit mula umaga hanggang gabi, hindi ka ba papangit? Diba? Pero kung ikaw ay laging positibo sa buhay, makikita mo dito yung kabutihan ng Diyos. Alam mo yung kahit na 50 pesos na yung pera mo, positibo ka pa rin. Matututo ka pa rin magpasalamat. At least may 50 ka, bili ka ng sardinas, 30 pesos, ligo. 20 pesos, isang kanin, makakakain ka. At pag nakakain ka, matututo ka magpasalamat. Tuyo nga ngayon, 20 na eh. Pero 3 piraso naman. So sa buhay natin, mga kapatid, lagi tayong maging positibo sa buhay natin para makita natin ang kabutihan ng Diyos. Pag kasi lagi ka na lang na, ang hirap-hirap naman ng buhay, nakakarinig kayo, ang hirap-hirap naman ng buhay, buwisit na buhay na to, ano ba nang itong buhay na to? Bakit ba naman itong buhay na to? Sawa ka na sa buhay mo? Ba't parang galit na galit ka sa buhay mo? Ano ba naman itong araw na to? Ba't ba naman kasi nangyari pa sa akin itong buhay na to? Ano ba naman yung nagawa ko? Ba't ganito pa yung buhay ko? Alam mo yun? Hindi mo lang alam na ang Diyos ay excited na bigyan ka ng panibagong araw, pero ikaw, ang pagtanaw mo sa buhay mo ay parang napakasama ng Diyos dahil parang pinagsuklubang ka ng langit at lupa sa araw na ito. Kaya na pagkagising mo, galit ka kagad. Galit ka na hindi naman maintindihan ng mga tao na sa paligid mo, bakit ka ba galit? Ano man ang problema mo, smile lang. Patingin nga ng smile. O, di ba? Ang gandang tignan, di ba?
Pag nag-smile ka, parang may pera ka. Nung po ako ay bago-bago pa na nagtatrabaho, meron po akong boss. Shout out. Lagi siyang nakakorbata at naka long sleeve na puti, nanay. Lagi siyang nakaganon. Ako, boss, bakit ka lagi nakakorbata at naka-white na long sleeve? Sabi niya sa akin, para hindi halatang walang pera. Ginaya ko. Minsan nagkita kami sa opisina. Mike, wala kang pera, no? Opo, boss. Pares tayo. Pero alam mo yon, dahil siyempre kahit wala kang pera, yung iba pag walang pera nakasimangot. Pero siya hindi. Kahit siya walang pera, nakalong sleeve pa rin at nakakurbata, sino ang mag-iisip na wala siyang pera? Pag ikaw ay laging nakangiti, sino mag-iisip na may problema ka? Pag ikaw ay laging nakangiti, sino mag-iisip na may problema ka o wala kang pera o wala kang makain o gutom ka? Wala, kasi nakangiti ka. Pero kung sambako lang mukha mo, diba? Yung uso mo, nakaladlang yan. O, kamusta ka? Ba't mo ko titignan? Diba? Kakausapin, huwag mo kong kausapin. Magtatanong ka lang naman kung saan ang daan. Galit na. So let's be optimistic, mga kapatid. Maging positibo tayo. Dahil wala namang magagawa kung iiyak ka. Wala namang magagawa kung malulungkot ka. Wala namang mangyayari kung magmamaktol ka. Pero dahil may buhay kami, magagawa ka pa. Diba? Kung magsisimangot ka araw-araw, kung lahat ng tao sa paligid mo aawayin mo, kung mag-iinit ang ulo mo kasi wala kang pera, ano magagawa natin? Nandito kayo. Next. God's plan always surpasses our own. Lahat tayo may plano sa buhay. Pag tinanong ko dito si Julia, ano gusto mong maging paglaki mo kung lalaki ka pa? Julia, ano gusto mong maging? Kunyari, little Miss Philippines. Architect. So, siyempre, pag gusto mong maging architect, may mga plano ka para ma-achieve mo yung gusto mo. O, Sky, ano gusto mong paglaki pag lumaki ka, kung lalaki ka talaga? Maging? Teacher. Gusto niya maging teacher. Pag meron kang gusto, meron kang plano, meron tayong ginagawa. So sa bawat araw, meron tayong plano. Pero, mga kapatid, laging mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin lahat. Kung gusto mo maging teacher, at hindi nangyari yan, at meron sa iyo ibinigay na masigit ang plano ng Diyos, hindi ka ba magpapasalamat? Halimbawa, hindi ka naging teacher. Naging principal ka naman. Lagi nating isipin, minsan, nalulungkot tayo dahil hindi nangyayari yung mga plano natin. Pero minsan, isipin nyo, lagi pa rin mas mabuti ang plano ng Diyos para sa atin lahat. At yun, dapat maging mapagpasalamat ka. Kung hindi man nangyari yung plano mo, i-acknowledge mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, may mga plano ka sa mga anak mo. Hindi nangyari yung plano mo sa anak mo. Pero, may nangyari pa rin sa mga anak mo. Magpasalamat ka pa rin. Kasi, alam ng Diyos kung ano ang higit na mas mabuti sa kanila kesa sa alam mo. Dahil katotohanan, kahit nandirito yung mga anak ko, hindi ko alam kung ano talaga ang mangyayari sa kanila. But God knows. Alam mo ba kung kailan siya magiging architect? Hindi mo alam. But God knows. Kung talagang architect din ang plano ng Diyos sa buhay mo, magiging architect ka. Kung teacher talaga ang plano ng Diyos sa buhay mo, magiging teacher ka. Kung ang plano ng Diyos sa buhay mo, isi mayaki, maging plain pogi. Ikaw din? Lagi nating isipin, mga kapatid, God is good kasi mas meron siyang higit
na mabuting plano para sa atin. Pwede tayong magsita yung lahat. Inanyayahan ko po kayo na manalangin sa araw na ito. Bago kayo manalangin, tanungin niyo muna yung sarili niyo, kilala niyo ba talaga ang Diyos? Kilala niyo ba talaga ang ating Panginoon? Kasi mahalaga na dyan kayo magsimula. Kung sa buhay mo ngayon, hindi mo pa siya kilala, at least alam mo sa sarili mo na hindi mo pa siya kilala. Kaysa naman, sabihin mo na kilala mo siya, pero hindi mo naman talaga siya kilala. So isang magandang tanong na tanong mo sa sarili mo ay, kilala ko ba talaga ang ating Panginoon? Ngayon, kung hindi mo pa siya kilala, ito na yung panahon na hingilingin mo na makilala mo siya. Hilingin mo na mas mangyari yung kanyang dakilang plano sa buhay mo kaysa yung plano mo. Hilingin mo na lagi kang samahan at manguna sa mga pagsubok na haharapin mo pa sa mundo. Dahil habang tayo'y nabubuhay, meron pang mga problema na maaari nating maharap sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At patawarin mo kami, O Diyos, kung hindi kami naglalaan ng sapat na oras upang kilalanin ka pa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa maraming mga pagkakataon sa aming mga buhay na kami may pinagdadaan ng mga pagsubok, nais mo kaming samahan, pero kami ang lumalayo sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, matagpuan namin ang aming mga sarili na masigit na inuuna na makilala ka, na masigit na mainuuna ang iyong mga kagustuhan sa amin kaysa ang aming mga sariling kagustuhan. Nawa, Panginoon, ay mas maging positibo kami sa aming mga buhay sapagkat habang nasa amin pa ang buhay na meron kami ngayon, alam namin, O Diyos, na makapangyayari sa amin ang iyong dakilang plano. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pamilya. Sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga anak. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil ibinigay mo sila sa amin upang sila'y aming alagaan. Maraming salamat, O Diyos, at nawa patuloy niyo po sila, Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan at ilayo niyo sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan kung sila man ay merong pupuntahan. Naway patuloy mo, O Diyos, na iguhit ang kanilang mabuting kinabukasan at patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig at iyong pagsama sa kanila sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Salamat din po, aming Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga magulang. Sila na iyong pinili upang sila na mag-aruga sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi sila nagsawa na kami ay mahalin. Hindi sila nagsawa na kami ay turuan. Hindi sila nagsawa na kami ay arugain. At ang aming panalangin, Panginoon, kung sila man ay magkasakit, ang iyong makapangyarihang kamay ang magpadaloy ng kagalingan sa kanilang mga katawan. Gawing malakas pa rin, Panginoon, ang kanilang mga katawan at bigyan sila ng mabuting kalusugan. At patuloy pa, O Diyos, na palawigin ang kanilang mga buhay upang patuloy pa rin namin silang mayakap, makasama, makakwentuhan. Maraming salamat, Panginoon, sa regalo ng pamilya
na iyong ibinigay sa amin. Dahil alam namin, O Diyos, na pinili mo sila o pinili mo kami, Panginoon, na magsama-sama sa iisang bubong. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid, kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpahala sa kanila. Patuloy na tulungan sila sa araw-araw sa anumang pagsubok na meron sila. Nawa, Panginoon, ay matagpuan din nila ang kanilang mga sarili na bumalik sa iyo, Panginoon, kung sila man ay nalalayo ng landas. Patuloy ko rin pong ipinapanalangin, Panginoon, ang iba pa naming mga kasama na hindi namin kasama ngayon. Ganoon din ang aming mga kasama sa aming live stream, Panginoon. Sa panibagong taong buhay na yung pinagkaloob kay Kuya Severino Manlapig, salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. At sa iba pa namin mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries, kaya nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpahala sa kanila. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Lola Fe, na ngayon ay may karamdaman, Panginoon. Kayo nga po, O Diyos, ang tumingin sa kanya. Palakasin niyo, Panginoon, ang loob ng kanyang pamilya. At O Diyos, ay matanggap niya ang tulong na kanyang kailangan. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid at aming mga kaibigan from Singapore. Sila Cindy Chen at ang kanyang pamilya, Judeline, Beth Slim, Edeline, Cottage Chu, at iba pang mga kasama namin, Panginoon, sa CFCM from Singapore. At sa lahat ng aming mga kasama, Panginoon, sa araw na ito, muli, O Diyos, maraming salamat din sa panibagong taong buhay na iyong pinagkaloob kay Tita Fina. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang kaarawan. Sa iyong kapurihan, Panginoon, sa iyong pasasalamat sa buhay na meron kami. At nawa, Panginoon, patuloy ka pa namin makilala. Patuloy pa namin, Panginoon, malaman ang mga nais mo para sa amin. At patawarin mo kami kung sa maraming pagkakataon ng aming mga buhay na lalampasan namin na kami ay magpasalamat sa iyo. Ma-enjoy pa namin, Panginoon, ang araw na ito na magkakasama bilang isang pamilya dito sa CFCM. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen, Amen, at Amen. Magsiupo po ang lahat. At ngayon po ay nasa panahon tayo ng Mag-stay po ang lahat. Aming Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagpapala sa amin. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin at tumitingin sa aming mga pangangailangan. Dalangin namin, O Diyos, Kayo po ang patuloy na magpala sa amin. At huwag niyo po sana kami, Panginoon, pagkukulangin sa araw-araw, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa iyo. Ito po aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Kalakip ng ating mga panalangin, itaas din natin sa ating Panginoon ang pamilya nila Ate Dory, yun din ang anak ni Ate Sai.
sila ay merong nararamdaman na hindi mabuti sa kanilang mga katawan. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen, Amen, at Amen. Magandang hapon po sa atin lahat. Sige po, at Kuya Mo, pa-check naman doon sa kung